Magandang araw at magandang gabi mga kapuso. Narito na tayo sa episode 3 ng Asawa ng Asawa Ko. Talagang nangangatal na talaga to si Christy, natatakot na dahil nga kukontakin niya na sana si Leon. Ngayon, napagpasyahan niya ng lumabas, no? Dahil nga pupuntahan na nga niya yung asawa niya. Samantalang itong si Shaira bumubulong, sabi niya, pakiusap, Jordan. Kung ano man ang sabihin nila sa iyo, wag mo nang patulan, wag ka nang magsalita para hindi ka na nila masaktan, sabi ni Jordan. Wala na akong pakialam kahit mapatay ako dito, basta ang importante, nakasisiguro ako ligtas ang asawa kong si Christy. Shaira, meron akong pakiusap sa iyo. Kung sakaling mawala man ako at kayong dalawa makaligtas, pakisabi sa kanya mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko silang dalawa ni Tori. Jordan, wag kang magsasalita ng ganyan. Bumulong siya. Meron akong alam dito na lagusan. Doon sa pinakadulo yung merong kulay blue. Doon kayo dumaan, doon tayo dadaan, makakatakas tayo, tatakas tayo. Ngayon sabi ni Leon, oh, paano ba yan, tropa? Meron ka na lamang 15 segundo. Hindi pa nadating yung asawa mo. Paano ba yan, papatayin na kita, sabi ni Jordan. Mabuti papatayin mo na lang ako. Ngayon sabi ni Shaira, wag mo siyang papatayin, tinutukan na siya ng baril eh. Ngayon, time's up na, babarilin na siya, eksakto, dumating na si Christy. Huwag niyo siyang babarilin. Huwag niyo siyang papatayin. Christy, ano ba? Di ba sinabihan na kita, huwag kang lalapit? Huwag kang pupunta dito, ba't ka sumunod sa kanila? Lumapit na si Christy. Tinakpan yung ulo niya. Pasensya ka na, mahal. Nahuli ako ng dating pero nakaabot ako. Hindi ko matitiis na masaktan ka na mapatay ka. Di ba nangako tayo sa isa na magkakasama tayo? Kaya hindi kita pwedeng pabayaan. Christy naman, ba't ang tigas sa ulo mo? Ba't ka pa nakinig sa kanila? Sabi ng mga loko-lokong bandido. Aba, ang sweet nyo naman, para kayong magjowa ah. Ngayon lang ako nakatagpo ng drama na ganito. In real life, tinatago ni Christy yung panaksak niya. Meron siyang patalim na maliit. Ngayon, kinausap niya si Sawa na kunin yung cellphone ni Christy. Kunin ang cellphone niya, Sawa. Inagaw na kay Christy yung gadget. Ngayon, ito namang si Shaira, nagpumiglas na naman kasi sinaktan na naman si Jordan. Ito namang si Carmen, binigyan ng katulong ng tsaka habang nanonood ng TV, ibinalita nga sa telebisyon ng isang masamang balita na mayroong nagaganap na hostage taking sa may resort. Naku, nag-hysterical na tong si Nanay Carmen. Samantalang ito namang si Christy, dinala ni Igat sa kanya kung isa pang kasamahan nila, sila mag-asawa, dahil nga isasakay na nga sila sa bangka. Kinakailangan na nila magsakay pa ng mga sibilyan kasama si congressman saka yung mga foreigners. Ngayon nanlaban itong si Jordan, nakatulog na yung isa. Si Christy nanlaban din, kinalaban niya si Igat. Sabi niya, ikaw wag ka nang tumulong, napabagsak ko na nga yung mister mo eh, tutulong ka pa, ikaw pa kaya? Nakakalaban pa rin si Jordan, malakas siya eh. Lumalaban pa rin siya. Ngayon tumulong na rin tong si Christy. Yan, kumapit siya sa may balikat. Ang ginawa naman ni Jordan, kumuha ng buhangin. Kaya nabulag itong si Igat. Hindi siya nakakita ng ayos. Yan, binugbog ni Jordan. Napatulog niya, napabagsak niya. Inagaw niya yung baril eh. Kukunin na sana yung baril nakapagpaputok. Kaya narinig din na buhaya. Papunta na si na buhaya dyan. Mahina na rin si Christy. Ngayon nakakuha siya ng pamalo. Ayan pinagpapalo niya. Sabi ni Jordan, Christy, ang baril, kinuha niya yung baril, pinokpok niya ng baril. Ngayon akay-akay niya si Jordan. Dumating naman tong sina buhaya. Sabi niya, Igat, ano nangyari dito? Ba't wala kayong malay? Nakarinig kasi kami ng putok, akala namin napatay niyo na yung dalawa. Nasa yung dalawa? Walang niya yung mga yun naisahan kami. Ngayon ito namang si congressman, isinasakay na sa bangka. Saan nyo ba ako dadalhin? Congressman, manahimik ka dyan, sabi ni Alakdan. Magbabakasyon lang tayo. Ngayon ito na, akay-akay na ni na buhaya yung dalawa. At nakabalik na nga sila rito sa site. Sabi niya, Leon, nakalpas yung dalawa eh. Lang niya ka? Wala kang kwenta? Ba't mo pinakawala yung dalawa ha? Inutuso yung dalawang tauhan niya, ikaw yung dalawa. Hanapin niyo yung mag-asawa. Sabi naman ni Sawa, Leon, ba't mo pa ba ginagawa to? Ano pa bang kailangan mo sa kanila? Kailangan ko sila dahil babawian ko yung babae. Sabi niya, sabi ni Leon. Ngayon, narinig ni Shaira
napapatay yung dalawang mag-asawa, syempre madadamay si Jordan. Kaya anong nangyari, tumakbo siya. Inawat ni Leon yung mga kasama niya na huwag magpapaputok. Kundi dahil kay Leon patay na yan si Shaira kasi kilala niya Samantalang tong si Nonette, pinuntahan agad si Tita Carmen niya para i-comfort. Nag-aalala na rin siya. Saktong dating naman ni Jeff. Jeff, salamat naman at nakarating ka na. Anong balita? Sabi ni Jeff. Tita, tumawag po sa akin si Christy. Anong balita, Jeff? Nasaan ba siya? Ligtas ba siya? Hindi ba siya nasaktan? Hindi ba siya nahuli? Ang sabi niya po, nakatawag na raw po siya sa mga pulis at on the way na raw po. Nakasakay na po ng bangka papunta sa isla. Ngayon po, makikipag-cooperate ako sa mga pulis na kung pwedeng sumama ako sa operasyon nila para mapadali rin po. Pangako mo sa akin, Jeff, ibabalik mo rito ang anak ko si Christy pati si Jordan. Opo, nangangako po ako. Sige po, aalis na po ako. Pumunta lang po ako dito para sabihin to sa inyo. Sige na, Nanette, ako na bahala kay Tita Carmen. Sige, ingat ka. Umalis na si Jeff. Dali-dali na siyang umalis. Samantala, ito namang mag-asawa nagtatago. Natagpuan na nila tong lagusan, tong labasan, pinakadulong parte ng resort. Diba, sabi niya, huwag kang mag-alala, nandito ako, makakaalis tayo. Nakita naman nila tong si Shaira na talagang humirit pa. Ang arte, gumawa ng eksena kung ari nawalan ng malay. Nagtatatakbo, nadapa, tapos nawalan ng malay. Sabi ni Christy, Shaira, ano nangyari sa'yo? Bumangon ka dyan. Kailangan mong bumangon para makaalis na tayo. Shy, sabi ni Jordan. Ngayon, saktong paparte na si Leon. Ako po, sabi niya, walang kikilos na masama, huwag kayong gagalaw. Taas agad ang kami ng mag-asawa. Anong nangyari, nung malapit na yung baril kay Jordan, nanlaban na naman siya. Labo-labo na to. Samantala, itong mga natirang bihag, binabantayan pa ng mga kasamaan nila. At siniguro na walang makakasunod kasi nga sasakay na nga sila ng bangka. Diba? Sige na, ako na bahala dito, mauna na yung iba. Nag-alisa na sila. Tapos noon, unti-unti na nilang iniwan yung mga bihag. Nakatali pa yung iba sa kanila Ngayon, nanlaban tong si Jordan, malakas si Leon. Siyempre, bugbog na rin tong si Jordan, medyo mahina na, kanina pa siya nabubugbog. Tumulong na si Christy, sinaksak niya sa likod. Walang niya ka. Nasaktan niya si Christy, nasampal niya, nasampigan niya, kaya natumba si Christy, nanghihina na. Babarilin niya na, walang niya ka. Tumutulong ka pa. Siyempre, nakatayo pa rin si Jordan. Ginagaw niya yung baril. Ayan na. Siyempre, mahina na nga si Jordan, kaya nabugbog pa rin siya ni Leon. Saan ka pupunta? Halika rito, sinabunutan na si Christy, inangat na siya. Parurusahan kita, walang niya ka. Gaganti ako sa'yo, iuuwi kita. Hindi kita pakakawalan. Sabi niya, Christy, sabi ni Jordan, nanghihina na siya Ngayon, eto na, sabi ng mga kasama niya, sina Alakdan, nasa na si Leon? Sabi ni Sawa, nasa na ba siya? Ang tagal niya. Siya na lang hinihintay Tapos nagkamali itong si Shaira, sabi niya, Jordan, halika na, nandito na yung labasan, umalis na tayo, pabayaan na natin si Christy. Humingi na lang tayo ng tulong sa mga pulis kung paano siya maligtas. Tara na, iligtas natin sarili natin, hindi pwede siya Asawa ko si Christy, babalikan ko siya. Huwag kang makinig sa sinasabi mo, makinig ka sa akin, babalikan ko si Christy. Hindi mo ako mapipigilan. Natulak na si Shaira. Jordan! Kaya sumunod na rin si Shaira. Siyempre, mahal niyo yung lalaki. Jordan Ngayon si Christy naman, iyak na ng iyak. Parang bata nagpupumiglas. Hinihila na siya ni Leon sa may bangka. Ito namang si Jordan nakakasunod. Kahit paika-ika yung lakad niya, nakaluhod na siya Jordan, tulungan mo. Nag-aabot na sila ng kamay. Ngayon sabi ni Leon, sige na, sumakay na kayo. Ako na bahala dito. Kinakaladkad niya na si Christy. Sabi ni Alakdan, mo niya, sakay mo niya, Leon. Ngayon nakalpas si Christy. Magkahawak kami na sila dito. Akin ka. Hindi pwede. Dadalhin kita sa lugar namin. Kaya dito ka lang. Magkahawak kami sila dito. Ngayon dumating itong si Shaira para i-comfort si Jordan na wag naman laban. Umatras na lamang at hayaan na. Loko-loko talaga Pakanaan niya lahat yan Ayan hanggang sa hindi pa rin sila bumibitaw. Matindi ang kapit ni Jordan. Anong nangyari? Binugbog na naman siya ni Leon para makabitaw. Ngayon nung aahon siya, binaril siya ni Leon. Buti hindi siya napuruhan. Binaril siya sa may tagiliran ng tiyan niya. Lalo nang umiyak si Christy. Grabe dahil kitang-kita niya kung paano barilin yung asawa niya. Umiiyak na rin tong si Shaira dahil nag-aalala siya.
Ngayon ang nangyari, tuluyan na nga naisakay sa bangka itong si Christy at talagang dumaong na yung mga bangka papalayo sa kanila. Ngayon tatayo pa tong si Jordan, pilit pa rin siyang tumayo para iligtas ang asawa niya. Anong nangyari, bago sumakay itong si Leon sa bangka, pinaputukan niya ng isang beses itong si Jordan. Kaya lalong umiyak tong si Shaira kasi baka nga naman mapatay ni Leon yung ano niya eh. Diba? Lalaking pinakamamahal niya. Hanggang sa nakalayo na nga sila. Ngayon, huli talaga kung dumating ang mga pulis. Diba? Siyempre, teleserye kaya nakakainis. Laging ganyan nangyayari, wala nang pinagbago. Na-rescue na yung mga ibang nabihag, diba? Ngayon, yung mga bihag talaga napakay ng kalasag, talagang nadala. Samantalang itong si Jordan na isakay na nga sa ambulansya at sumama sina Leslie saka si Shaira, yung mag-best friend. Samantala, sabi naman ni Alakdan, Leon, ano ba talagang balak mo dyan sa babae niya? Ba't mo siya dinala dito? O mo sabihin gagawin mo siyang alipin? Hindi mo siya pwedeng gawing alipin habang buhay. Makakabala siya sa natin, samahan natin. Sabi ni Leon, ako bahala dyan. Diskarte ko na to. Paparusahan ko yan. Nakita mo naman ginawa niya sa akin kanina, di ba? Ngayon, umaga na. Inabot na ng umaga yung biyahe nila. Ang ganda ng isla na to, tagong-tago. Liblib na lugar, wala talagang nakakarating dito kahit sino. Nakadaong na sila sa isla. Babato yan. Dala-dala yung mga bihag. Naglakad pa sila, ang layo ng nilakad nila. Dumaan pa sila ng bundok hanggang sa may tulay. Sa may tulay na may ilog, binaybay nila yan. Tagun-tago talaga yung kampo nila. Yan, no? Kasama yung mga bihag. Dami nila. Ngayon, itong si, Christy, hawak-hawak siya ni Bakulaw. Ayan, no? Si, Bruce Roland. Ngayon, nung nakarating na nga sila sa kampo, lumapit itong si Billy, yung anak ni Leon. Tatay, o nak, akala ko, hindi na kayo makakarating. Ba't po ang tagal nyo? Lumapit na rin si Pusit. O ano nangyari, Leon? Sinaway niya sina Bakulaw saka si Buwaya kasi naglalandian. Sabi naman ni Buwaya, naku naman manang Pusit, inggit ka lang kasi wala kang jowa. Kasi naglalandian pa yung mag-asawa eh. Ngayon sabi ni Leon, sandali lang, ipapaalam ko sa buong miyembro ng kalasag, sa buong kilusan, na sina Hito at Ulupong ay binuwis nila ang kanilang buhay. Pagbigay-pugay tayo sa kanila, yung dalawa sa kasama nila namatay. Ngayon, ipinasok na yung mga bihag. Nag-aalala ng gusto si Billy, yung anak ni Leon. Mabait tong anak niya eh. Ngayon, ito na namang si Shaira, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan na puro dugo, puro sugat ng kuko niya at natotrauma pa rin siya dahil nga sa nangyari. Natatakot siya. Samantala, biglang dumating si Jeff, nag-iikaw sa pagtakbo. At nakita nga niya itong si Shaira na umiiyak. Kinamusta niya, sabi niya, kamusta ka? Hindi ka ba nasaktan? Ha? Nasaan ang kapatid ko? Okay lang ako, Jeff. Umukong alalahanin. Pero si Jordan, malubha ang lagay niya. Nasa ICU siya. Inooperahan. Si Christy nasaan? Hindi makasagot si Shaira. Iyak ng iyak, nakakainis tanungin. Samantala, ito namang si Christy, naglilinis ng katawan dito sa ilog. Ngayon, pinagsasamantalaan siya ni Igat. Ang sama ng titig eh. Kumbaga yung titig eh, ang lagkit. Parang merong ibig sabihin, parang na siya, pinagnanasahan na siya. Kasi nga, nililinis niya yung sarili niya, basang-basa pa. Ang nipis pa ng suot niya, tapos inangat pa niya yung braso niya. Tapos inangat pa niya yung suot sa may bandang binte. Di nakita na yung binti niya, pati yung flawless na hita niya. Hindi alam ni Igat na nakatingin sa kanya si Leon, nakabantay. So, ang mangyayari nito, gagahasain niya nga talaga rito si Christy at ililigtas siya ni Leon. So dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ko, maaari makahingi ako sa subscribe at i-click mo na rin ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Asawa ng Asawa Ko and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso. Magandang gabi, magandang araw, Happy New Year and God bless us all.